Gumawa ako ng dinakdakan pero hindi karne yung ginamit natin kung hindi tokwa, na pwede mong gawing pulutan at ulam at friendly budget pa. Meron tayong 4 na pirasong tokwa at gagawa tayo ng dinakdakan. Medyo matrabaho kasi kung bibili pa tayo ng karne, maglalaga at mag-iihaw pa tayo. Sakto naman meron tayong tokwa na natira kaya ito na lang yung gagawin natin dinakdakan. Lalo na kung naiwas kang kumain ng karne, pwede siyang gawing pamalit. Hiniwa ko na lang ng into cubes yung tokwa para pantay yung pagkaluto. After natin makapaghiwa, timplahan naman natin ng asin at saka paminta. At nang may lasa yung ating tokwa at hayaan lang muna natin dyan, i-ready naman natin yung mga iba pang gagamitin tulad ng luya. Hiwain lang natin yan ng maliliit para hindi sayang at makain lahat. Maglalagay din tayo ng siling panigang, okay na yung isang piraso, hiwain lang natin ito na sa katamtamang laki. Sinamahan ko na rin ng isang pirasong siling pula, pero kung gusto nyo na mas maparas pa, damihan nyo na lang yung isiling lalagay. Isang pirasong sibuyas na puti, hiwain lang natin to ng manipis. Aside nga pala sa puti, meron din tayong pulang sibuyas pero optional nga lang ito. Depende na lang sa inyo kung maglalagay pa kayo or hindi na. After natin ma-ready yung mga ibang ingredients, dito na tayo sa pagprito ng tokwa. Lutuin lang natin ito ng husto at ika-crunchy lang natin ng kaunti. Kapag na golden brown na, pwede na natin itong hanguin. 2 beses tayong nagsalang ng tokwa, hindi ko na nga lang ipinakita dahil parehas lang naman ang proseso. Baka nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-share naman. After natin maiprito lahat yung tokwa, gagawa naman tayo ng sauce para sa ating dinakdakan. Inihiwalay ko muna talaga yung sauce para matimpla natin ng husto yung lasa niya. Ibuhos na muna natin yung mayonnaise sa ating lalagyan, kahit anong brand pwede ninyong gamitin nga pala. Depende na lang sa inyo kung ano ang yung available sa inyong tindahan. Ilagay na rin natin yung kalamansi, bali 6 na piraso nga pala yung ginamit natin. Meron din tayong liver spread. Nor seasoning yung ginamit natin, pero kung wala kayo nito, pwede na yung oyster sauce. Timplahan na rin natin ng paminta at konting asin. Kaunti lang muna, i-adjust na lang natin yan mamaya kung kailangan pa natin dagdagan at saka natin to haluin. Kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Kapag sakto na yung timpla niya, pwede na natin itong ibuhos. Sa mga naghahanap nga pala ng mixing bowl na mura pero makapal, ilagay ko na lang sa comment yung link para hindi na palanggana yung gagamitin nyo kapag gusto nyo mag-mix. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin, maraming pong salamat. Imimix lang natin ito ng husto para pantay yung lasa. Bukod nga pala sa ulam, masarap din itong gawing pulutan. Lalo na kung mabilis ang pulutan yung gusto ninyo, sakto yung ganitong luto sa dinakdakan. After ng ilang minuto, heto na at gawa na yung ating dinakdakan na tofu. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ginawa natin. Tara mga tamo mga lods, kanyama na!